ang mga special numbers. At syempre po, lalong nakaka-bless ang salita ng Diyos. Amen? So, right after this, baptism po tayo. And as I understand, meron tayong how many candidates for baptism? 9 or 16? Tama ba? 16? So anyway, may baptism tayo. Ano ho? So, nais ko rin pong ipaalam sa lahat. Kanina, nung tinanong ko pa lang, may konting hesitation, pero siguro po, banggitin ko lang sa inyo na 11th year, nung ang nakalipas, 11th year na po ito ng naging pagpunta sa langit ng ating mahal na si BMO. So, at nagpapasalamat tayo kasi hanggang ngayon yung legacy po niya ay nananatili at kasama po ang inyong lingkod sa isang malaking impluensyang dulot niya sa aking buhay. Kaya sabi ko kay ma'am, gusto ko nang banggitin kanina. In fact, tinanong ko kay PNG, pakitanong mo nga kay Preacher Jabez kasi April 6 ang eksakto, tama po? April 6, so hindi po natin makakalimutan sapagkat actually po, nung nangyari po yan, iniisip ko noon na maganda rin pong walang nangyari sa akin that time sapagkat bigla ko na lang na-realize na nahandoon na po ako sa lugar ng Marikina that time. But again, our comfort and our encouragement is the fact that the legacy of BMO is still alive. Amen? Yung pamilya Orara pa lang po, nakasama natin dito, maliwanag na legacy na po ni BMO. So tapos kung talaga na-appreciate nyo po yung pastor nyo, malaking bahagi rin po ng impluensya sa buhay na ito ay ang mahal nating BMO. Kaya naalala ko lang po, hindi ko talaga mapigil na banggitin pa rin. Kanina kasi babanggitin ko nung umaga, pero parang may pumipigil sa akin dahil nga mukhang malulungkot kayong lahat kaninang umaga. Sabi ko, siguro kaya sila malungkot kasi dumating na naman ako. So hayaan nyo po, aalis uli ako mamaya. Kung yun po'y makapagbibigay ng saya sa inyo, so sisikapin ko po talagang kahit mahirap, aalis na lang po ako ng aalis mga kapatid. So kaya ngayon po, oras ng oras ng tulog ng mga antukin, po? So kaya yung mga taga-Antioch, medyo bantay-bantay na kayo. Paramdam nyo po lumalaban kayo para hindi naman kayo nakakahina ng loob. Kasi pagka nakita natin hindi lumalaban, nakakahina po ng loob, parang ayoko na rin lumaban So, kanina po, magkakasama kami nila Pastor Poy, nila Brother Ryan. Alam nyo, nasa isip ko pa rin po talaga, pwede na po akong mag-assign talaga this afternoon. Pero hanggat kaya po, nagpipilit po tayo. And thank you thank you sa time, sa treat, at gayon din naman sa blessing ngayong hapong ito. Salamat sa ginamit ng Panginoon. All right? Tapos, Atilina, lilinawin ko lang hindi ho libre lahat yun. Siya po ang naglalakad ng kanyang ticket, tama po, ng inyo pong, pero yung pong stay namin doon, grabe po yun. Para i-accommodate ng ganun, sagutin po nilang lahat. So, kaya ko lang po niliwanag kasi yun yung gusto niyang sabihin doon. Di po ba? Dahil nung sila po ay nagpa-process ng kanilang mga papers, nasa kamay talaga ng Panginoon yan. Pero alam niyo po, ang hindi niya mawari at kami po, nag-uusap kami habang nasa plane, kahit anong isip niya, para makapunta siya doon sa ganong bansa, na halos wala po siyang sasagutin pagka nahandoon na siya. At grabe po yung mga kapatiran doon, di po ba? Gumagastos na, masayang-masaya pa. Gumagastos na, sobrang pasasalamat pa po nila. Kaya po, mga kapatid, patuloy yung ipanalangin. Yung pong kasi ang kagandahan din po ng mga minakakasama po ako, sila mismo nakapagpapatotoo na hindi po ako pumupunta sa, sa ibang bansa para magpasarap doon. So, pero masarap po talaga sa ibang bansa. Maniwala po kayo sa akin. Masarap po doon. Wag lang po yung lagi. Yung lagi. Yung kalilipad mo lang, lilipad ka na naman uli. So, di ko malaman kung anong gagawin ko kay Ate Lina. In fact, kahit di ako makatulog, gusto ko patulugin siya. Kung pwede lang paypayan po siya doon sa aeroplano, kung maaaring patabihin yung iba roon para makahiga siya ng maayos po doon. Si Blessed Mary, kasama natin si Mama Maria, at ganoon din naman si Preacher Cyron Alden Rosare. So, kaya ang saya-saya po. At actually, ang nagpapasaya talaga, alam nyo ko attitude. Laging iyon po. Ang magpapasaya at magpapalungkot sa inyo, attitude.
Pag inisip nyo pong malungkot, malungkot. Pagka inisip nyo pong masaya, masaya. Pag pinili nyo masaya, masaya. Pag pinili nyo malungkot, malungkot. Ang ipinagtataka ko lang talaga sa marami, pwede naman piliing masaya, ba't gusto malungkot? Pwede namang isipin payapa, gusto magulo. Pwede namang isipin masarap at pagmamahalan, ba't nag-aaway-away? Hindi ko talaga maintindihan yan. Kaya salamat po sa patutuo ni Ate Lina na para sa akin po nagpapatibay ng katotohanan na ang inyong pastor ay hindi po umaalis para malibre sa trabaho, kundi para magka-doble-doble ang trabaho. Amen? Opo, dahil pag nando na tayo. Tapos, happy birthday sa ating mga nag-celebrate ng birthday. Taas nga kamay ng mga magbe-birthday ngayong March. Ngayong March. Ngayong April pala. Sorry, bias talaga ako eh. Sino po magbe-birthday ngayong April? Wala. Ayun. Diba? So, maraming. Pero ditong March, tapos, Pastor, ano bang birthday mo eksakto? Pastor Jason? April 4. April 4. Oh, di ba? Si Pastor Darwin. Mga missionaries at pastors natin yan, dapat alam, April 2. Nandito ba si Pastor Darwin ngayon? Nandito si Pastor Jason? Siguro maganda para may gift and church sa kanila. Mag-love offering time mamaya para sa kanila. Okay lang ba sa inyo yan? Okay, yung kung okay lang sa inyo, yung hindi po, basta ano po ito, voluntary to na kailangan magbigay kayo, voluntary. Hindi po, so we just want to express to our mission pastors that we love them so much at yung birthday nila, another opportunity para i-bless sila ng Panginoon, okay? So sige po, at ngayon po, dahil may baptism nga po tayo, siguro po, maiksi lang tayo, parang testimony lang po itong preaching natin. Ang akin po i-share sa inyo the testimony of the psalmist. The psalmist testimony, ito po yung patungkol sa tested provision or tested provider. The testimony of the psalmist about the tested provider. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa Psalm 37 and verse number 25. Psalm 37 and verse number 25. Yan, parang magdi-devotion lang po tayo ngayong hapon dahil excited po ako sa baptism, sa service natin for baptism. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sabay-sabay po, everybody please, begin. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, patuloy po kaming nagpapahayag ng aming papuri at pasasalamat sa iyo pong kataas-taasang pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for always blessing us. Thank you for your love to us, O God. At ngayong hapong ito, as we serve you, as we worship you, nais naming mapakinggan po ang iyong salita. Mangusap ka po, Panginoon, at abutin mo po ang aming mga puso. Ikaw po ang magpala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Ayan. Sino mga taga-Antioch ngayong hapon? Pakitaas ang kamay. Amin lang po. Sino mga inaantok ngayon? Oho, baka magkatulugan tayo sabi nung iba, nako pastor, sa nararamdaman ko ngayon, may tulog ka sa akin, Ayan, mukhang bibigay ako, mukhang bibitaw ako. So tayo po tayong lahat, mga kapatid. Everybody stand up please. And then, pagkatapos, upo na po tayo. Ayan. Yan ang mga konting tulong para mapaglabanan natin kung ano man ang mga, di ba? Kasi yung mga masasabi po nating mga puwersa na kung saan talagang lumalambitin po sa atin ngayon. Yan po ang gusto natin mapaglabanan. Alright, so ang message po natin is about the testimony of the psalmist. Particular, yung pong patungkol sa tested provider. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos subok na provider? The proven provider.
proven provider. Subok na subok po natin ang Panginoon. Sa buhay ko po, kahit ang aking pong wife, ang pamilya po namin, I'm sure even Sophia will agree na ang buhay po namin ay patunay ng probisyon ng Panginoon. At masusurpresa ka kung paanong ang Diyos talagang gumagawa upang matugunan ang ating pangangailangan. Kahit na nga po yung mga reklamador ng mga Kristiyano, kahit na ho yung mga madainging na mananampalataya, kung magpapakatotoo lang po sila sa panahong ito, kaya sila umabot dahil subok na ang Diyos ay nagpo-provide. Amen? Yes, kahit sa panahon ng pagrereklamo mo, hindi may kakaila na ang Diyos natin, He is the greatest provider. He is our Jehovah Jireh. Siya po ay gracious God. Diyos na mapagpala, Diyos na pagbiyaya, Diyos na magandang loob, Diyos na nagmamahal, Diyos na matapat. At dito po sa ating talata na binibigyang pansin ngayon, ito po'y patotoo ng psalmist na nagsasabi siya, I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Hindi lang siya, kundi ang sabi niya, yung mga nakita niya, iba talaga ang ating Panginoon. As I listen to the testimony of Ate Lina, kasi yun po yung mas inabutan ko po, at saka yung kay Ma'am Maribel, yung pong mga karanasan na yan po ay ilan lamang sa halimbawa. Diba? Kasi talagang may isip nyo po, kapag titingnan nyo siya, alam naman natin po na kung tutusin, kaya naman po niya. Diba? Okay? I mean, meron naman po sila. Pero ibang klase pagka ang nakita mo kung paanong nagpo-provide ang Diyos sa bawat detalye. Pagka pupunta kayo sa ibang lugar, yung titirahan nyo po, yung pong transportation nyo everyday, yung pong kakainin nyo po araw-araw, yun pa lang po. Kaya kahit gumastos po kami, hindi po may kukumpara sa tindi ng naging provision talaga ng Panginoon. And in fact, kahit nga gumastos pa kami, yung panggastos namin, provision pa rin ng Panginoon yan. Kayo ba'y sasang-ayon sa akin na lahat ng bagay sa buhay natin, provision ng Diyos? Ano ba ang bagay sa buhay mo na hindi provision ng Panginoon? Yung kinakain mo araw-araw, pag hindi mo kinangkin na sa Diyos yan, abay ba ang nagpakain sa'yo? Diba? So, devils po diyan, mga minamahal. Diba? Sino ang nagpapakain sa atin araw-araw? Sino po ang nagbibigay ng masasabi nating probisyon sa pangangailangan natin araw-araw? Sino po ang nagdadamit sa atin araw-araw? Ibig sabihin po, in the reality of life, no one can deny that our God is the proven provider. Siya po'y subok na provider. So, kaya sabi ko, encouragement lang sa bawat isa. Diba? Kasi talagang pag binigyang pansin nyo po, isa yan sa idiniin po ng psalmist. Yung pong, maganda nga, ma-memorize natin ito para kapag dumarating tayo doon sa panahon na parang nag-aalangan tayo, nag-aalinlangan tayo, na parang nahihinaan tayo ng loob, na parang hindi kayang i-provide ng Diyos yung kailangan natin, na parang doon sa presenting sitwasyon natin, parang nagkulang na ang Panginoon. Mga kapatid, yung makarating ka pa lang sa kung saan kang kalagayan ngayon, yan po ay pruweba ng ating pong Diyos na talagang matapat na provider. Amen? Yes, I am telling you this afternoon, our God, siya po'y proven provider. Siya po'y tested provider. Siya po ay napakadakila at napakabuti sa lahat. And about the provision of God. Okay? Again, ang tinatalakay natin is about the testimony of the psalmist about the tested provider. Our tested provider, our God. Una, ito po ay experiential. Yes. Sino pong hindi naka-experience? Kahit yung mga walang trabaho, na-experience po yan. Yung mga mag-aaral, na-experience nyo po yan. Yung mga bata, kahit wala pa silang muang, na-enjoy na nila ang provision ng Panginoon. I am telling you,
ang usapan ng provision ng Diyos, lalo na sa Kanya bilang tested provider. Hindi ba may mga moment na iniisip natin paano tayo tatawid, paano tayo makakalagpas sa sitwasyon natin ngayon, may mabigat ng pangangailangan, marami kayong anak, marami kayong pangangailangan. Pero mga kapatid, hindi ba malinaw na ang Diyos pinatunayan na talagang siya ay provider sa pagpaparana sa atin ng Kanyang provision? Amen? Pag inisip ko po, yung pagiging provider ng Diyos, hindi lang ito totoo sa mga nakikita mo eh. Kasi sabi ng psalmist I have been young and now am old. Ang sabi niya, yet have I not seen. Di ba? Hindi ko nakita. Ibig sabihin po, hindi lang siya nagsasalita para sa kanyang sariling karanasan, kundi ang niliwanag niya, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. And we know na yung righteous na tinutukoy dito ay kumakatawan sa mga nasa Diyos. Amen? Kasi alam natin na kung ang pag-uusapan righteousness sa usapan ng buhay, walang matuwid, wala kahit isa. Pero ang usapang nasa Diyos, tayo po'y itinuturing na righteous. Ganyan po ang masasabi nating classification ng tao sa salita ng Diyos. Godly, ungodly, unrighteous, righteous, saved, unsaved, believer, unbeliever. At yung righteous ay kumakatawan sa mga believer. At sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, our God is faithful, He is the faithful provider, and His provision is experiential. Amen? Walang hindi nakaranas ng provision ng Diyos. Si Brother Harvey po, na dating totoy na totoy pa, na ngayon po, pang-pretty boy na, di ba? At alam natin na kung saan, bata pa lang siya, pinalaki na po siya dito sa church, siya mismo makapagpapatotoo na noon, nag-aaral pa lang siya. Ngayon, nagtatrabaho na siya. Amen? At matindi po, nangihingi pa ng GCash ng number ng pastor niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, pinagpala ng Panginoon. Diba? At marami pa, mga kapatid, na mga halimbawa po sa atin na kung tutuusin po, yung karanasan natin ang magpapatibay na sa mensahe ko na ang Diyos natin, siya po ay tested provider. Kaya for me, ang sinasabi ng psalmist, ang patutuo ng psalmist ay totoo hindi lamang sa kanya, kundi sa mga taong nakita niya kung paanong ipinaranas ng Diyos ang kanyang provision. Amen? Sino sa atin ang kung tutuusin sa kalagayan ngayon by sight, parang kayo mismo hindi kayo makapaniwala at hindi nyo maipaliwanag kung paano kayo nakatatawid. Are you there? Hindi ba talagang very thankful na lang tayo talaga? Ini-enjoy na lang po natin talaga. Pero ang totoo niyan, kung paliwanag at paliwanag, mahirap ipaliwanag kung paano ang Diyos ay nagpo-provide. Preacher Jojo, for example. Diba? Hindi naman po talaga full-time worker yan eh. Pero ang function parang full-time worker. Ang ibig sabihin, halos hindi na po nagtatrabaho sa secular. Pero tingnan nyo naman, sa looks pa lang ni Preacher Jojo, mukha bang pinabayaan? Ba, may sumagot na oo Pastor Darwin, Ma'am Jennifer, hindi ba noong time na china-challenge kayo para sa ministry? Napakahirap mag-decide. And of course, sa human side, one of the reason of the difficulties of making that decision is that, paano tayo? Pero tested provider siya, amen? Ngayon nga, makaka-blessing ka pa dahil magla-love offering. Happy birthday to you. Mga kapatid, wala po talagang sino mang makapagpapasinungaling patungkol sa karanasan ng probisyon ng Panginoon. Madali ba ang gawain sa tundo? Pero paano kayo tinawid ng Panginoon? Diba? Almost every day, laban po yan. Diba? Si Pastor Daniel, hindi po madali yung challenges na kinakaharap nila doon sa gawain, doon po sa tundo, pero ang Diyos ang nagpo-provide.
Nung pasimulan ng gawain sa Valenzuela, medyo malaking hakbang ng pananampalataya, pero sa early stage pa lang, nakita at napatunayan natin, naranasan natin ang probisyon ng Panginoon. And you know what? Hindi dito sa Mother Church lang. Mismong yung mga kapatid natin doon, talagang naging generous para sa gawain ng Diyos. Kung paano nagpatuloy ang gawain natin doon po sa Parañaque, di ba? Yung mga missions natin, yung pong ibig kong sabihin, si Pastor Henry, na hindi po natin po pwedeng sabihin na sa kanyang kalagayan ngayon, makakatawid po, pero tuloy-tuloy ang gawain. Si Pastor John nga, hindi lang naman yung needs nila roon ang pinrovide, pati pag-ibig ipinrovide. Di ba? Hindi lang po pinansyal, hindi lang po material, pati love life din ibinigay sa kanya. At alam niyo po, nung pinanonood ko po si Pastor John, nung nagpe-preach, ang laki ng improvement. Grabe, di ba? Iba talaga ang Diyos pag nagbigay ng inspirasyon. Dahil meron ng gumagawa ng mensahe niya. Provision din. Amen? Mga kapatid, kidding aside, all of us here, hindi nyo maitatanggi na napakadakilang provider ng Panginoon. So, the testimony of the psalmist about the tested provider is experiential and encouraging. Very encouraging. Minsan kasi, ang takbo ng isip natin, pag nagkatrabaho ko, di ba? Siguro, ganito, ganon, ganyan. Sa akin po pag iniisip ko, mahirap talaga. Totoo naman po yung sinasabi nila Hindi naman po talaga madali yung ministeryo Hindi po madali. Yung kung paano ka bibiyahe, time, hindi ko nga maintindihan kung paano nakapagsasalita pa ako sa harap nyo ngayon Ikaw nga yung matulog ng 1 oras lang. Doktora, ano masasabi mo? Pag ang tulog ng tao ay nasa 1-2 oras lang, lalaki pa ba siya? Hindi na siya lalaki. Di ba? Pero yung pagiging cute, hindi mapipigilan. Tama? Pero yung paglaki, apektado pag hindi ka natutulog. Nakasama ko pa si Preacher Siron. Oo. Si Preacher Siron, non-stop din, mga kapatid. Parang laging, laging... alive na alive Hindi po ba? Saan ba kayo nakakita ng preaching na pagtalikod na may ganyan pa siya, di ba? May pang-pretty boy move pa kapag nagpipreach. I mean, one of the enjoyment of our brethren there is the fellowship that we had. Ibang klase po, yung fellowship namin every day. Hindi mo isiping hindi natutulog. Kaya nga ang biruan namin, anong oras o kayo gumigising? Sabi ko, anong oras po kayo natutulog? Sabi ko, wag mong itanong sa akin yan. Dahil hindi applicable sa akin yan. Dahil hindi pa nga ako natutulog, gising na ako. Sabi ko po sa kanila. Well, ang gusto ko lang pong i-point out, mahirap ang ministry, pero everything that we are enjoying sa life namin, we cannot deny the fact that it is because of the proven faithfulness of God, the way God is providing our needs. Even my wife, my beautiful wife, my beloved wife will attest to that. Kung paano ang Diyos ay talagang pinalalakas kami. Yung iba kailangan gumawa ng magic sa ministry, di ba? Mga kapatid, hindi magic. Ang kailangan sa ministry, faithfulness. Ang kailangan sa ministry, zealousness. Ang kailangan sa ministry, yung talagang dedication. Mga kapatid, tatandaan nyo po ito. Kung kayo pag nagtatrabaho at napakasipag nyo sa trabaho nyo, kung natutuwa po ang inyong boss, ang inyong employer, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, pag ang Diyos ang natuwa sa atin. Amen? Kaya higit kanino pa man, ang Diyos ang bigyan mo ng katuwaan at titiyakin ko sa iyo na ang mararanasan mo ay ang pagpapalakas ng Diyos sa pagpo-provide niya ng lahat ng pangangailangan. Opo, mga kapatid. Kaya tinatanong nyo, paano kaya nakakayanan yan? Hindi ko lakas to Hindi ba sis? Hindi ko lakas to. Nag-pandemic, kala nyo ba nagpahinga tayo? Hindi.
tuloy-tuloy lang sa gawain. Kaya nga nagtataka po ako kung ang Diyos tuloy-tuloy sa kanyang katapatan, bakit tayo on and off? Kung gusto mo ng encouragement, huwag kang tumingin doon sa mga nakaka-discourage. Siyempre, kung ang gusto mo, palakasin ka, edi ang isipin mo, yung ikalalakas mo. Mahirap po yung gusto mo, lumakas ka, ang iniisip mo, ikahihina mo, iniisip mo yung, di ba, ikabibigat ng loob mo. Kung gusto mo sumaya, kung gusto mo lumakas, ang isipin mo kung gaano naging matapat ang Diyos mula pa noon hanggang ngayon. At sasabihin ko po sa inyo, yun lang pinagdala ng Diyos sa iyo ngayon. Enough reason para ikaw. Kala ko po ba magdi-devotion lang kayo? Ano ba tawag nyo dito? Madali bang mag-devotion sa inaantok? Hindi Kaya kailangan extra effort mga kapatid. Diba? So, pwede naman. Ang bala ko sana, tatayo lang ako doon Baka mamaya, nakapirmi ako doon. Kayo rin, nakapirmi naman ganyan. Ano? Pareho tayo nakapirmi. Kaya gumawa pa rin po ako ng paraan para kahit papaano po di ba? Mapaglabanan ang matinding, kita nyo, ngayon kahit isa wala nang inaantok mga kapatid. Sino gusto sa inyong lumakas? Yung ang gusto nyo na-encourage kayo. Di ba? Kung ang gusto nyo po ma-encourage kayo, ang isipin nyo yung nakaka-encourage. Okay, another tanong. Wala bang mga nakaka-encourage? Bakit natatalo ka? Ba't lagi ka nalang negatibo? Ibibigay kaya ng Diyos? Makakaraos kaya kami? Makakalagpas kaya kami? Bakit laging ganun? Bakit hindi ka magsimulang mag-isip? Nung nagsimula ka pa lang, saan kami dinala na Diyos? Dati wala naman kaming ganito. Dati hindi naman ganito buhay ko. Dati hirap na hirap nga ako. Alam nyo po, nung pong nandun kami sa sitwasyon, ang sapatos. Ilan yung sapatos na ibinigay sa akin? Samantalang nung worker kami, Ma'am Sue, di ba? Nung worker kami, hindi ba sinabi ko pa nga sa inyo na happy Christian ang dating namin? Dahil wala nang swelas Wala na. Makikiliti ka na pagka naglalakad. Ngayon nga halos hindi na ako nakikiliti mga kapatid. Bakit? Maayos na yung mga sapatos na sinusuot ko Why? Because our God is faithful. Tinutulungan natin dyablo Ang mga Kristiyanong nadadaig ng hina, tatandaan nyo po, hindi mangyayari yan kundi mo tinulungan ng dyablo na pahinain ka. Kasi yung magagawa lang naman ng dyablo, talagang papag-isipin ka. Di ba? Yung maging negatibo ka. So, yun ang gusto ng dyablo. Pero hindi ka obligado doon. Pwede mong i-resist ang dyablo. Pag naglalagay siya ng negative, i-resist mo ang mga negatibong isipan. Pagka ang nilalagay niya ay kahihina ng loob, alisin mo lahat yan. At kung ang gusto mo, lumakas ka, uminom ka ng pampalakas. At kung Kristiyano ka, ang pampalakas ay lagi mong isipin ang kabutihan ng Diyos. Ang habag niya na bago tuwing umaga. At kung papaano na mula sa wala, inangat ka ng Panginoon. Mula sa kalagayan na parang hindi ka makatatawid sa Red Sea, hinawi niya ito at nakatawid ka, nakakain ka, may dinaramit ka, na i-provide ang akala mo hindi may po-provide ng pangangailangan mo noon. Amen? Wow! Sensya na po kayo sa devotion natin, mga kapatid. May victory, mga kapatid, may victory. Ibang papahinga na, uwi na kayo. Kami, bibiyahe pa kami ng victory, mga kapatid. Hindi liner, Victory Fundamental Baptist Church. Kaya kung may magmamadali, ako dapat yon. Pero tingnan nyo si Nanay Pearly. Si Nanay Pearly, ang pagka nag-aral na tayo ng Biblia, parang ayaw na niyang matapos. Di ba, po, bayan nyo mauna sila. Basta ako, hindi ko kayo iwanan, Nanay Pearly. Mga kapatid, the tested provider. Proven provider,
And the testimony of the psalmist is very clear. About the provision of God, sabi niya, I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sa buhay ng Israelites, totoo po yan. Kung paano pong kahit doon sa wilderness, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen? Pinakain sila, mga kapatid. At tayo. Kaya kung gusto nyo ma-encourage, lagi nyo isipin yung provision ng Panginoon. Diba? Nung nagsuko kami ng buhay, dinidiscourage kami ni Satanas Anong mangyayari sa buhay mo? Ano mararating mo? Kaya nga sabi ko, pagka ba may mga sitwasyon ako sa buhay, lulukohin ko pa ba sarili ko? Dadayain ko pa ba sarili ko? Sasabihin ko pa ba na siguro kung hindi ako nagsuko ng buhay, siguro kung nagtrabaho lang ako, siguro kung inuna ko lang ang sarili ko, lulukohin ko sarili ko pag sinabi ko yan. Dahil sa totoo lang, kung hindi ko sinunod ang Diyos, mga kapatid, hindi ko mararanasan ang lahat ng kabutihang ito sa buhay ko. The best, di ba? Pag sinunod mo ang Panginoon. Naalala ko si Brother Jason. Di ba? Kasi nakita ko si Ate Maan. Alam niyo po yun, mga kapatid, kung tutusin, married siya, family man siya. Talagang sinubok siya ng Panginoon about service. Nag-surrender nga ng buhay yan sa full-time ministry. Okay? Sa akin po, hindi naman magkaaway ang ministry at ang family. Nakapag-serve naman sila sa Panginoon. Nung nagkaroon ng offer para sa kanya, sige lang po. Hindi naman siya nawawala sa gawain At alam niyo po, pinatunayan ng Diyos na siya ay provider. Sa totoo lang, meron pa ba dapat patunayan ng Diyos sa atin? Hello, are you listening? Kailangan pa ba ng Diyos na may patunayan pa sa atin? O kung tutuusin, walang isa man dito sa atin ang makapagkakaila. Pinatunayan na ng Diyos mula pa noon ang kanyang sarili sa atin. Amen? Kaya pagka magte-testimony kayo, isa sa lagi niyong isasama yung kalakasan dahil sa kung paanong ang Diyos nagpo-provide. At alam niyo po, ang testimony ng psalmist about the tested provider, proven provider, ito po ay exalting God. Diba? Exalting. God exalting, mga kapatid. Yung bang, siyempre, yun ang dahilan kung ba't dapat hindi ka tumatahimik sa ginagawa ng Diyos. Iba po yung nagyayabang sa pinararangalan ng Panginoon. Yun po ang isa sa dapat matutunan ng mga Kristiyano na kung may ginawa ang Panginoon sa iyo, sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Diba? Kumbaga mga encourage ka katulad ng psalmist, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Yung tayo po ay magamit ng Panginoon to encourage others na talagang ang Diyos ay ating pong patotohanan sa buhay na ito. Kaya isa sa saya ng church natin, yung bang humahaba na service natin, ang daming testimony. Dan doon sa church na, dadako po tayo sa ating patotoo. Nakakatatlong linggo na wala pang tumatayo. Tumagal ang service dahil walang gustong magpatotoo. At para sa akin, shame on those believers na matapos gawa ng kabutihan ng Diyos, hindi magawang dakilain at patotohanan ng Panginoon. Mga kapatid, ang dapat sa Diyos, pinararangalan, pinapupurihan, pinasasalamatan, dinadakila, pinapatotoo, sinasabi natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga nililinaw ko sa inyo, mga estudyante, paano kayo nakapag-aaral? Kasi ang bait ng nanay ko, kasi ang bait ng tatay ko. Opo, marahil, totoo yan. Pero tatandaan nyo po, kahit anong bait ng tatay mo, bait ng nanay mo, if God will not provide, hindi ka makapag-aaral. Kaya dapat kilalanin nyo, lahat provision ng Panginoon. Alam nyo na may kanya-kanya tayong kwento, tama? May kanya-kanya tayong mga difficulties na dinadaanan. Marahil ngayon, presently, you are struggling, you are fighting because of the attack of Satan in your life. But I would like to encourage every one of you that the provision of God, ito po'y experiential, the provision of God, ito po'y encouraging, and God's provision is God exalting. Amen? Kasi kaya po ang Diyos, hindi kanya pinababayaan. Okay? Simple illustration.
Halimbawa lang po. Nakita niyo po si Clewell, di po ba? Okay, given na po yung good looking siya. Hindi naman nakapagtataka yan, di po ba? Pero ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid, pagka si, di ba, CJ? Pagka si CJ, ay hindi natutunang ayusin ang sarili niya, sino napipintasan? Naintindihan niyo po? At sa iba pang mga anak dito, kung kayo po ay pinababayaan, sino kapintas-pintas? Halimbawa, punit-punit na yung suot niya. Ano ba naman yung magulang nito? Hindi ba lang maibili yung anak nila? Tama po ba? Kaya hindi gagawin ng Diyos na pabayaan ka. Dahil pagka pinabayaan ka ng Diyos, siya rin ang magiging kahiya-hiya. Kaya sa totoo lang, ang Diyos mismo, kagalakan niya na pagpalain ka. At ang logic, mga kapatid, sa kanyang puntong sinabi, kung ang ama sa lupa nag-iisip ng mabuti para sa kanyang anak, ako pa kayang ama nyo na nasa langit? Pagka provision ng Diyos ang pag-uusapan, yung kaisa-isang anak niya, binigay na niya eh. Di ba? His well-beloved son, His only begotten son, na ibigay niya para sa atin. Damit mo, hindi may bibigay. Pang-aral mo, hindi may bibigay. Pagkain mo, hindi may bibigay. Yung kailangan mong pambayad, hindi may bibigay. Oh yeah! Of little faith. And you know what? Isa sa nakaka-exalt sa Diyos, pananampalataya. Sa Biblia, pag-aralan nyo. Talagang pag ang Diyos nakasilip ng pananampalataya, binibigyan niya ng ano yan, minamagnify niya yan. Wala pa akong nakitang ganitong pananampalataya. No, not in Israel. Why? Sapagkat ang faith pleases God. Remember? But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kuya Arban, tayo ka nga. Kuya Arban. Yan ba ang itsura ng pinabayaan? Tumayo pa lang si Arban, alam nyo na super rich ang magulang. Iisipin yung maaaring, anak to siguro ng may-ari ng malaking kumpanya. Di ba? Ganyan. Dahil tingnan nyo naman, hindi size lang ang pinag-uusapan. Tingnan nyo naman ang kasuotan. Amen? Ikot ka ng konti, Brother Arban. Nakita nyo, model. Exposure to anak. Oh, sige, thank you. Alam nyo kasi ang mga ugali ng mga magulang, kahit magkulang sila, basta yung para sa anak. Tama ba, mga nanay? Hindi nga natin iintindi yung sarili natin eh. Kaya nga dapat ang mga anak talagang grateful lagi sa mga magulang. Di ba? Anak, tingnan mo. Tayo ka nga. Oh, tingnan mo. Di ba? Yung mga pananamit na ganyan. Iisipin mo agad, milyonaryo tatay nito eh. Thank you, anak. Pagka tayo maayos, pagka ang buhay natin gumaganda, ang napaparangalan, Diyos din. Kaya ang gusto ng Diyos, pagpalain ka para maparangalan siya. Kaya hindi ka niya pababayaan. So mga kapatid, sino kaya sa atin ang magdududa pa sa Diyos sa kabila ng lahat? Di ba? Ang bait-bait ng Panginoon, di ba? Ang bait niya. Ang bait niya para magduda ka pa. Ang bait niya para mag-negative ka pa. Ang bait niya para mahinaan ka pa ng loob. Napakabait ng Diyos para dumating ka pa sa punto na sasabihin mo, discouraged ka. Huwag mong makagawian yan. Maging katulad ka ng psalmist na sa naranasan mong kabutihan ng Panginoon, sa namalas mong kabutihan ng Panginoon, maging lakas mo ito at gamitin mo upang parangalan siya, upang dakilain siya. Hindi maganda na Kristiyano ka, daing ang lalabas sa bibig mo. Himutok ang lalabas sa bibig mo. Sama ng loob ang lalabas sa bibig mo. Parang sinasabi mo na pabayaan Diyos. Baligtad sa patutuo ng psalmist. Ang sabi niya, I have been young and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Amen? Just give God a valid reason
to bless you. Ayoko matapos to ang hindi natin patatayuin si Deacon Chito. Deacon Chito. Deacon Chito, yung mga bata, tayo ka agad eh. Tayo ka na rin kaagad. Wala po akong ibang sasabihin kundi ito. Yan ba'y larawan ng pinabayaan ng Diyos? Kung yung asawa nga niya, alagang-alaga siya di lalo na ang Diyos. Mga kapatid, hindi magiging good-looking na ganyan si Kuya Chito kung pinabayaan po siya. Ano pa ba kailangan ko? Sino pa ba kailangan kong patayuin para makonbinsi kayo? Malagay ko kay Brother Arban pa lang, tapos na tayo Areglado na tayo. Mga kapatid, kidding aside, napaka mapagbiyaya ng Diyos. Kaya medyo alisin na natin yung laging laman ng bibig natin, pagdududa, pag-aalinlangan, na kapag ka merong hindi nangyaring maganda sa buhay natin, para bang yun ang imamagnify natin at nakalimutan na natin yung mga naranasan at ipinaranas ng Diyos na kabutihan sa atin. Oh, what a message! Pasensya na po kayo, nag-devotion lang po tayo ngayon. Tumayo tayong lahat. Altar po, mga kapatid, ang pinakamagandang lugar sa church na ito upang katagpo inyo ang Diyos sa kanyang ginawang pangungusap. If the Lord talked to you this afternoon through this message, a good opportunity for you to somehow open up, pour out your heart to God. Hingi ng tawad kung kinakailangan. Hingi ng tawad sa Kanya. Magsuri ka sa Panginoon sa mga panahon na parang may tampo ka pa, sa mga panahon na parang kinalimutan mo kung ano yung mga kabutihan at provision na ipinaranas niya sa iyo sa hindi kakaunting panahon. Huwag niyo pong harangan yung aisle. Lapit lang po kayo. Kung sincero po ang paglapit, dito po sa harap. Sige po, isang magandang pagkakataon para sa iyo at sa Diyos. Lord, thank you. Napakaganda po nitong tinuro mo sa akin. Napakahalaga po nitong paalala mo sa akin. Nakaka-guilty po, Panginoon. Totoo po yung mensahe. Bakit ganun? Parang baliktad po ako sa psalmist. Siya po nagpapatotoo patungkol doon sa proven provider. Tapos ako lalabas sa bibig ko, parang laging kakapusan, laging kagipitan, laging pagkukulang, sama ng loob, at tila magkatampo, at panghihina, at negatibong isip. That's wrong! Hindi bagay sa Diyos na ganyan po ang takbo ng ating isip. Why not magnify the goodness of God in your life and thank Him and praise His name? Why not remember all the good things? Para maging katulad tayo ng psalmist. Lulukuhin pa ba natin ang sarili natin? Mag-aakto pa ba tayo na para bang nagkulang pa ang Diyos atin na kung tutuusin, kung hindi sa Kanya, marami tayong naranasan sa buhay na ito na hindi natin naranasan. Na marami tayong ine-enjoy na hindi naman natin na-enjoy dapat ngayon, if not of Him. Wow. Ama, patawad po. Patawad po sa mga panahon na ang namamagnify po namin lagi. Kung ano po yung nagiging problema. At nakakalimutan namin yung mga patunay kung paano mo kami itinawid at binigyang solusyon sa mga problema. Sa mga nakalipas na panahon, O Diyos. Oh, what a blessed reminder, O God. Thank you so much for this message. And I pray, Lord, na ang bawat isa sa amin sa sentro na sa naging patotoo ng psalmist about your goodness, about your provision, about the love and faithfulness of our God. Lord, thank you so much. Hiling ko po na ang mensaheng ito nakapagpalakas, hindi lang nakagising sa amin, kundi nakapagpalakas sa amin, Panginoon. At maging dahilan para hindi na magtagumpay ang masamang kaisipan at maling kaisipan na inilalagay ng dyablo
sa mga panahong kami po ay nakakaranas ng kanyang mga pag-atake sa buhay. Thank you so much, O Lord. Thank you so much. Sa iyo po ang aming pagtitiwalang lubos. Sa iyo po ang aming patuloy na pagbibigay kadakila, Ama. Thank you for meeting our spiritual needs ngayong hapong ito. At Panginoon, labis po ako nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ibinigay mo sa akin na sa buong linggong ito, ako po'y nakapagministeryo sa mahal kong taong ipinagkatiwala mo sa akin. Lord, I thank you so much for Living Water Baptist Church. Thank you for their love. Thank you for their faithfulness to you, Lord. Thank you po sa kanilang dedication and zealousness. May you continue to bless our church. May you continue to bless the people that you entrusted to me, O God. And I pray, O Lord, that you will use me more para sa kanila pong ikalalago. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala maging sa mga susunod sa tubig ng bautismo. Sa iyo po, Diyos ang kapurihan, naway laging maging patotoo kami na ikaw ang greatest provider. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat. And mag-ready na po yung baptism. Tuloy-tuloy na po tayo.